Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong sandatahang lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. Magandang hapon Pilipinas, ngayon ay araw ng Martes, ika-23 sa buwan ng Hunyo. Tayo po ay muli na namang magkakasama-sama sa ating programang Pulis at Komunidad. Dito sa DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Ako po ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Sari Bernales. At ito ang programang Pulis at Komunidad. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa paunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa paumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At para sa mga nais dumulog sa inyong pambansang pulisya ng mga reklamo at sumbong, bukas ang aming tanggapan upang kayo ay matulungan. Maaari kayong tumawag sa Unified 911 o di kaya ay pumunta sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sa inyong mga lugar. Kung mayroon naman kayo sumbong o reklamo tungkol sa iilang pasaway at abusadong pulis, maaari kayong kumontak sa Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP-IMEG. Samantala, tayo po ay nagpapasalamat sa lahat ng bumubuo ng DWDD AFP Radio. At bago po tayo magsimula, ay binabati po natin ang aming Director ng Police Community Affairs and Development Group, walang iba kundi si Police Brigadier General Vina H. Guzman. At binabati din po natin ang Command Group ng PICAG. Simulan na natin ang mga balita ngayong hapong ito. Isa na namang matagumpay na operasyon ang inilunsad ng mga kapulisan matapos maaresto ang isang individual na may kinakaharap na kaso kaugnay ng paglabag sa karapatan at kapakanan ng isang bata. Sa pamamagitan ng maigting na koordinasyon at masusing pagpapatupad ng batas, nadakip ng mga operatiba ng Dagupan Maritime Unit ang suspect sa ikinasang operasyon sa lungsod ng Dagupan, lalawigan ng Pangasinan. Alamin natin ang kabuuan ng balita mula sa ating katropa. Matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Dagupan Maritime Law Enforcement Team sa pangungunan ni Police Staff Sergeant Dodluil P. Arroyo at sa ilalim ng supervisyon ni Police Captain Rachel V. Corpus, Acting Station Chief ng Pangasinan Maritime Police Station. Ang isang wanted person na sa bisa ng warrant of arrest noong Hunyo 18, 2026, dakong alas 11 ng umaga sa Barangay Bunuan Giset, Dagupan City. Ang naarestong individual ay 35 taong gulang, may asawa at residente
residente ng barangay Pugo Chico, Dagupan City. Siya ay nahaharap sa kasong paglabag sa Section 10, Paragraph A ng Republic Act No. 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na nakapaloob sa Criminal Case Number 2026-0611-D. Ang nasabing warrant ay inisyu ng 1st Judicial Region, Branch 15, Family Court, Dagupan City, na may itinakdang piyansa na nagkakahalaga ng 80,000. Sa oras ng pag-aresto, ipinaalam sa akusado ang dahilan ng kanyang pagkakaaresto at ang kanyang mga karapatang konstitusyonal sa wikang kanyang lubos na nauunawaan. Alinsunod sa Administrative Matter Number 21-06-08-SC o ang Rules of the Use of Body-Worn Cameras in the Execution of Warrants. Ang operasyon ay naitala gamit ang alternative recording device upang matiyak ang transparency at pagsunod sa itinakdang mga alituntunin. Matapos ang pag-aresto, dinala ang akusado sa tanggapan ng Dagupan MLET para sa kaukulang dokumentasyon at iba pang kinakailangan disposisyon bago ito iharap sa tamang hukuman. Patuloy na pinagtitibay ng PNP Maritime Group ang kanilang dedikasyon sa pagpapatupad ng batas at sa paghahabol sa mga individual na may pananagutan sa batas bilang bahagi ng kanilang layunin na mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng mamamayan. Isang pinaghihinalaang lumalabag sa batas ang nasa kote ng mga kapulisan sa ikinasang operasyon sa bayan ng Pigkawayan, Cotabato. Bukod sa pagkakaaresto ng suspect, nagresulta rin ang operasyon sa pagkakarecover ng isang baril at mga pinaghihinalaang iligal na droga na pinaniniwalaang shabu. Para sa higit pang mga detalye ng balitang yan, pakinggan natin ang ulat ni Patrol Woman Bernadette Camino. Isang 50-90 anyos na suspect ang naaresto sa ikinasang search warrant operation ng mga otoridad sa Purok Duranta, Barangay Tigbawan, Pigkawayan, Cotabato noong Hunyo 18 ng kasalukuyang taon. Pinangunahan ang operasyon ng mga tauhan ng Pigkawayan Municipal Police katuwang ang 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Company at ang Provincial Police Drug Enforcement Unit sa pagpapatupad ng search warrant number 26-016. Sa isinagawang operasyon, nakuha mula sa suspect ang siyam na sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang 3 gramo at 6 na ikasampu na may tinatayang street value na 24,480 piso. Na-recover din ang 2 pakete ng hinihinalang marijuana. Bukod sa illegal na droga, nakumpiska rin ng mga otoridad ang isang MK2 fragmentation hand grenade, isang unnumbered 12-gauge shotgun, isang 45 caliber Colt MK5 pistol na may magazine at ilang live ammunition. Isinagawa ang inventory at marking ng mga nakuhang ebidensya sa mismong lugar ng operasyon sa harap ng mga kinakailang saksi upang matiyak ang pagsunod sa tamang legal na proseso. Pinuri naman ni Police Colonel Ramel Biho Hilly, Provincial Director ng CPPO, ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon. Ang matagumpay na pagkakasamsam ng illegal na droga, armas at pampasabog ay malinaw na mensahe ng CPPO ay hindi titigil sa ating laban kontra kriminalidad. Patuloy nating paiigtingin ang ating operasyon upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at proteksyon ng bawat mamamayan ng Cotabato Province. Ayon kay Police Colonel Huhil, patuloy namang nagpapaalala ang mga kapulisan sa publiko na makiisa sa kampanya laban sa kriminalidad sa ilalim ng advocacy. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Patuloy ang mas pinaigting na kampanya ng Philippine National Police laban sa iligal na droga sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang pinakahuling operasyon na ikinasa ng mga otoridad sa bayan ng Tangtangan, South Cotabato, 2 individual na pinaghihinalaang sangkot sa kalakalan ng iligal na droga ang nasa kote. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng batas upang masugpo ang paglaganap ng iligal na droga at mapanatili ang kaligtasan ng mga komunidad. Alamin natin ang kabuuan ng pangyayaring yan sa ulat ni Patrol Woman Resely Umalay. Arestado ang 2 hinihinalang gumagamit ng iligal na droga matapos rumisponde ang mga operatiba ng Tantangan Municipal Police Station sa isang ulat hinggil sa umano'y paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa loob ng pampublikong sementeryo sa Barangay Poblasyon, Tantangan, South Cotabato noong Hunyo 19 taong kasalukuyan. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Fear, 34 anyos at alias Son, 34 anyos kapwa residente ng Malbog,
Barangay Magon, Tantangan, South Cotabato. Bandang alas 5:46 ng hapon nang tumugon ang mga tauhan ng Tantangan Municipal Police Station kasama ang mga operatiba ng South Cotabato Police Intelligence Unit matapos makatanggap at makapaberipika ng ulat na may 2 individual na nakitang gumagamit umano ng illegal na droga sa public cemetery na matatagpuan sa Purok Salukag, Barangay Poblasyon. Sa pagdating ng mga otoridad sa lugar, nakita sa ibabaw ng isang konkretong puntod, malapit sa mga sospek ang isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng residyo ng puting kristalinong substansya na pinaniniwala ang shabu, isang disposable lighter at isang improvised glass tutor na pawang nakumpiska sa pamamagitan ng plain view doctrine. Bukod dito, nakumpiska rin mula sa pag-iingat ng mga sospek ang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu. Patuloy na isinagawa ng mga otoridad ang kaukulang dokumentasyon at investigasyon kaugnay sa insidente habang inihahanda ang mga kinakailangang kaso laban sa mga naarestong sospek. Mahigpit na pinaalalahanan ng kapulisan ang publiko na patuloy pa rin ang kampanya kontra illegal na droga. Iwasan ang paggamit at pakikilahok sa anumang illegal na gawain. Agad i-report sa otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad upang mapanatili ang ligtas at drug-free na komunidad. Alinsunod sa advokasya ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Isa na namang malaking dagok sa kampanya laban sa illegal na droga ang naitala matapos ang matagumpay na operasyon na ikinasa ng Rodriguez Municipal Police Station. Sa pamamagitan ng isang bypass operation, 4 na pinaghihinalaang sangkot sa iligal na kalakalan ng droga ang nasa kote ng mga otoridad. Ibabalita yan ni Patrolman Junmar Abang. 4 na hinihinalang sangkot sa illegal na droga ang naaresto sa isinagawang bypass operation ng Municipal Drug Enforcement Team ng Rodriguez Municipal Police Station sa Barangay San Isidro Rodriguez Rizal nitong madaling araw ng Hunyo 19, 2026. Kinilala ang mga naaresto sa kanilang mga alias na JM, 23 taong gulang, Intad, 33 taong gulang, Balong, 26 taong gulang at JP, 20 taong gulang. Ang 2 sa kanila ay nakatalang high-value individuals habang ang 2 naman ay street-level individuals sa drug watch list ng pulisya. Sa nasabing operasyon, nakumpiska ang 14 na pakete ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na humigit kumulang 60 gramo at may tinatayang standard drug price na 408,000 pesos. Na-recover din ng bypass money, karagdagang perang pinaniniwalaang mula sa illegal na transaksyon at 2 coin purse. Isinagawa ang operasyon sa ilalim ng kaukulang koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency at sa presensya ng mga mandatory witnesses alinsunod sa umiiral na batas. Matapos ang operasyon, agad na ipinaalam sa mga sospek ang kanilang mga karapatang konstitusyonal at isinilalim sa kaukulang medical at forensic examinations bago dinala sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police Station. Samantala, inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa mga naarestong sospek para sa paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad at illegal na droga, matagumpay na naaresto ng mga operatiba ang 2 regional most wanted persons sa magkahiwalay na operasyon sa lalawigan ng Cavite. Ibabalita yan ni Police Corporal Doris Kaisip. 2 regional level most wanted persons ang naaresto sa magkahiwalay na operasyon ng pulisya sa lalawigan ng Cavite noong June 16, 2026 bilang bahagi ng mas pinaigting na kampanya laban sa mga wanted persons. Sa Bacoor City ay nadakip ng mga tauhan ng Provincial Intelligence Unit kasama ang mga tauhan ng Bacoor Component City Police Station, si Elias Emar, 26 na taong gulang at residente ng Bacoor City, Cavite. Siya ay nahaharap sa mga kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ang pag-aresto sa akusado ay isinagawa sa bisa ng warrant of arrest na walang inirekomendang piyansa. Samantala, naaresto naman sa Naik Cavite ang isa pang regional level most wanted person na kinilala na si alias RJ, 37 taong gulang at residente ng Naik Cavite. Siya ay nahaharap sa kasong paglabag sa Section 11 Article 2 ng RA 9165 at inaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa service of sentence. Hinihikayat ng Cavite PNP ang publiko na maging mapagmatsyag at makipagtulungan sa kapulisan upang higit pang mapalakas ang kampanya laban sa kriminalidad at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Cavite.
Magbabalik po muna ang ating programa makalipas ng ilang paalala. Credit card fraud. Credit cards make life easier. With the use of credit card, consumers enjoy the convenience of shopping online, paying bills, and ordering food and groceries without hassles. Unfortunately, as technology advances, credit card fraud schemes have also become more sophisticated. Credit card fraud is technically identity theft, where an individual uses someone else's credit card information to charge purchases. The common modus includes phishing, vishing, and smishing. Phishing. The fraudster sends a fraudulent message, often appearing to be from a legitimate bank or money remittance, to trick the recipient into giving sensitive information like passwords, banking details, or other confidential data. Vishing or voice phishing. The fraudster uses phone calls to obtain sensitive information such as passwords or credit card details by pretending to be a trusted entity such as a bank or government agency. Smishing. The fraudster sends misleading text messages to deceived victims into believing a message is from a trusted source, convincing them to provide exploitable information or access to their mobile devices. Credit card intercepted by courier or delivery rider. The courier or delivery rider unlawfully takes possession of a credit card during the delivery process. Skimming devices. The criminal installs skimming devices on ATMs, gas station pumps, or point-of-sale terminals to capture credit card information during legitimate transactions. Credit card cloning. The criminal illegally creates a counterfeit copy of a legitimate credit card by stealing information through skimming, data breaches, or phishing. The clone cards is used for unauthorized transactions, causing fraud and financial loss for the card holder and bank. The PNP Anti-Cybercrime Group, as the frontliner defender against digital threats in the country, fulfills its mandates by assisting victims in applying for cyber warrants from courts and in filing cases with the concerned prosecutors. The operating team will prepare the necessary documents. After the operation, the investigator on case files a case to the concerned prosecutor. If the case necessitates cyber warrants, the investigator on case will apply for a warrant to the concerned court. This is to obtain relevant information necessary in filing a case. It can be a warrant to disclose computer data or warrant to search, seize, and examine computer data. Don't be a victim of credit card fraud. Protect yourselves by following these steps. Monitor your accounts regularly. Use strong and unique passwords. Enable two-factor authentication. Ignore unverified emails or messages and calls from unknown numbers. Use secure websites for online shopping. Avoid public Wi-Fi for financial transactions. Keep your credit card information private. Report lost or stolen cards immediately. Review your credit report regularly and use credit alerts and notifications. Report incidents of credit card fraud to the PNP Anti-Cybercrime Group through the following channels. PNP Anti-Cybercrime Group, watching over you on the cyberspace. Sa pagpapatuloy po ng ating mga balita, ngiti sa mga labi ng mga bata, galak sa puso ng komunidad at tunay na pagmamalasakit sa kapwa ang muling ipinamalas ng Philippine National Police sa pamamagitan ng isang makabuluhang outreach program. Sa pakikipagtulungan ng Police Regional Office Cordillera at ng PNP Officers Ladies Club Foundation Incorporated o OLC-FI, naghatid ng tulong at pag-asa sa mga mag-aaral ng Mamuyod Elementary School ang isang programa na naglayong magbigay inspirasyon at suporta sa mga kabataan.
Ang magandang balita ay mula kay Patrolwoman Dara Falogme. Bilang bahagi ng advokasya ng Philippine National Police sa paglilingkod sa komunidad at sa pagsusulong ng kapakanan ng kabataan, matagumpay na isinagawa ng Aborlan Municipal Police Station ang isang community outreach program sa Daan Elementary School sa Sitio Daan, Barangay Apurawan, Aborlan, Palawan. Sa pangunguna ni Police Captain Orlan A. Tagaro, officer in charge ng Aborlan Municipal Police Station, isinagawa ang programang may temang Piso ng Pulis mula sa puso para sa mga bata. Sa ilalim ng nasabing programa, nagkaisa at voluntaryong nag-ambagan ang mga tauhan ng Aborlan MPS upang makalikob ng pondo para sa pagbili ng mga school supplies na ipamamahagi sa mga mag-aaral sa Daan Elementary School. Layunin ng inisyatibong ito na makatulong sa mga mag-aaral, lalo na sa mga nasa malalayong komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang kagamitang pang-edukasyon at paghikayat sa kanila na magpatuloy sa pag-aaral at pag-abot ng kanilang mga pangarap. Naging matagumpay ang programa sa tulong ng iba't ibang individual at sektor. Dahil sa sama-samang pagtutulungan ng mga katuwang na ahensya at organisasyon, mahigit 100 mag-aaral ang nabigyan ng school supplies at iba pang kagamitang pang-edukasyon. Bukod sa mga material na tulong, higiting napalakas ang ugnayan ng pulisya, lokal na pamahalaan at komunidad sa pagsusulong ng edukasyon at kapakanan ng mga kabataan. Ayon sa Aborlan Municipal Police Station, patunay ang programang ito na sa pamamagitan ng pagkakaisa, bayanihan at malasakit sa kapwa, may pagkakaloob ang mas maliwanag na kinabukasan para sa mga bagong pag-asa ng bayan. Isa na namang makabuluhang proyekto ang matagumpay na naisakatuparan sa pamamagitan ng pagkakaisa at bayanihan ng mga kapulisan at ng komunidad. Bilang pagpapatunay na ang serbisyo ng Philippine National Police ay hindi lamang nakatuon sa pagpapatupad ng batas, kundi pati na rin sa pagtulong at pag-angat ng buhay ng mga mamamayan. Matagumpay na isinagawa ng 2nd La Union Provincial Mobile Force Company ang turnover ng proyektong pabahay at pailaw ng pulis para sa pamilyang Castillejos sa bayan ng Caba, La Union. Muling magbabalita dyan si Patrolwoman Dara Falogme. Matagumpay na isinagawa ng 2nd La Union Provincial Mobile Force Company sa pangunguna ni Police Lieutenant Colonel Roland M. Kingat, First Commander, ang turnover ceremony ng proyektong pabahay at pailaw ng pulis para kay Ginoong Castillejos at sa kanyang 2 anak sa Sitio Canubat, Barangay San Jose, Caba, La Union. Naging katuwang sa nasabing proyekto si Miss Lani Yuson at iba pang stakeholder na nagbigay ng suporta upang maisakatuparan ang pangarap ng pamilya Castillejos na magkaroon ng ligtas at maayos na tahanan. Si Ginoong Castillejos ay nawala ng paningin bunsod ng isang brain tumor at matagal nang nahihirapang suportahan ang kanyang pamilya. Dahil dito, inulunsad ng mga kapulisan kasama ang kanilang mga partner organization at advocacy support groups ang pagpapatayo ng bahay sa ilalim ng 5 Peace Impact Project Program. Sa tulong ng sama-samang pagkilos ng mga stakeholder, volunteers at iba pang organization, nabigyan ang pamilya Castillejos ng isang ligtas, komportable at may maayos na ilaw na tahanan. Ang matagumpay na pagkumpleto at turnover ng proyekto ay patunay ng kapangyarihan ng pagkakaisa, malasakit at pagtutulungan ng komunidad sa pagbibigay ng pag-asa at pagbago sa buhay ng mga pamilyang higit na nangangailangan. Sa isang operasyong isagawa ng Ilocos Sur Police Provincial Office, nadiskubre ang isang marijuana plantation sa bayan ng Sugpon, Ilocos Sur na nagbunga ng pagkakabunot at pagkasira ng tinatayang aabot sa halagang 3,280,000 piso upang hindi na ito makapakinabangan o maipamahagi sa iligal na pamilihan. Ang operasyong ito ay bahagi ng mas pinigting na hakbang ng Philippine National Police upang tuluyang masugpo ang pagtanim at pagkalat ng mga pinagbabawal na droga sa bansa. Tutukan natin ang kabuuan ng balitang yan mula sa ulat ni Patrolwoman Nikki Lyra Quinones. Muling nagtagumpay ang mga autoridad ng Ilocos Sur PNP sa kampanya laban sa ilegal na droga matapos masira ang mahigit 3.28 milyong halaga ng mga tanim na marihuana sa magkakahiwalay na operasyon sa lalawigan ng Ilocos Sur. Ayon sa Ilocos Sur Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Agosto M. Asuncion, Provincial Director, bunga ito ng pinaigting na koordinasyon at sama-samang pagkilos ng iba't ibang law enforcement
enforcement units upang tuluyang mapuksa ang mga plantasyon ng marijuana sa lalawigan. Noong Hunyo 15, nagsagawa ng operasyon ang 2nd Ilocos Sur Provincial Mobile Force Company sa Barangay Likungan, Sugpon, Ilocos Sur. Natuklasan ng mga operatiba ang isang marijuana plantation na may lawak na humigit kumulang 550 metro kwadrado na naglalaman ng 4,400 fully grown marijuana plants na may tinatayang standard drug price na 880,000 pesos. Agad na binunot at sinira ang mga ito sa lugar. Samantala, noong Hunyo 17, nagsagawa naman ng joint operation ang PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 1 kasama ang iba pang operating units sa pinagtatalunang hangganan ng Barangay Likungan, Sugpon, Ilocos Sur at Barangay Takadang, Kibungan, Benguet. Sa nasabing operasyon, nadiskubre ang 2 marijuana plantation site na may kabuuang lawak na 1,500 metro kwadrado. Umabot sa 12,000 fully grown marijuana na may kabuuang standard drug price na 2.4 milyon ang binunot at sinunog ng mga operatiba. Sa kabuuan, 16,400 fully grown marijuana na may kabuuang halagang 3.28 milyon ang matagumpay na sinira sa 2 magkahiwalay na operasyon. Ipinapakita ng tagumpay na ito ang matatag na pagtutulungan at koordinasyon ng iba't ibang ahensya at operating units sa patuloy na pagsugpo sa iligal na pagtatanim ng marijuana at sa pagpapanatili ng ligtas at drug-free na komunidad sa Ilocos Sur. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNP correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na Martes, dito pa din sa programang Pulis at Komunidad, dito sa DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mula po dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po si Patrol Woman Sari Bernales. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.